Gusto mo ng investment, pero isa kang low income earner, and also may pera ka, pero isa kang low risk investor, and also ayaw mo nung maraming iniisip or kailangan pag-aralan dun sa investment. Kung isa ka sa mga taong yan, ito yung investment na para sa'yo. Oh, disclaimer muna mga kautak, hindi ako financial expert, no? Kagaya ng mga napapanood nyo na mga content creator na kaya daw magpa-renovate ng bahay kahit mag-umpisa ng walang pera. No, kung napanood nyo na yon. At lalong-lalo na po, yung investment na to is wala akong makukuhang pera or income kahit mag-invest kayo dito. Gusto ko lang i-share ito kasi baka marami pa sa ating mga Pilipino na hindi alam ang tungkol sa magandang investment na to. Lalong-lalo na dun sa mga low income earner nating mga kababayan. Ayan, mag-umpisa na tayo mag-invest dito sa MP2 Savings. Ano nga ba ang MP2 Savings? Ang MP2 Savings, mga kautak, ay isang optional na programa ni Pag-ibig para sa mga current or yung mga kasalukuyang miyembro neto or yung mga dating miyembro neto. Oh, wait lang, baka na-disappoint ka kasi hindi ka pa miyembro ng Pag-ibig at interested ka sa ating topic. Huwag kang mag-alala, madali lang naman magrehistro or magpamiyembro sa Pag-ibig. Kung hindi ka pa miyembro ng Pag-ibig, comment mo dyan para magawan natin ng video kung paano magrehistro sa Pag-ibig. Moving forward, ang MP2 po Savings ay isang programa kung saan meron tayong pagkakataon na mas mapalago ng mabilisan ang ating pera instead na ilagay mo ito sa bangko na napakaliit ng interest at kung ilagay mo sa alkansya mo or kung saan man na hindi naman tutubo or hindi lalago yung pera mo. Punta tayo ngayon sa advantage at kung meron nga bang disadvantage ang investment na ito. Una sa ating listahan at tingin ko ito yung pinaka the best sa investment na ito kasi pwede ito sa ating mga kababayan na kumikita ng hindi ganun kataasan. Tama po, yung mga low income earner. Ang investment po kasi na ito is nagre-required lamang ng 500 pesos. Tama po, kung kumikita ka or may pera ka na 500 pesos ngayon at isa ka ng Pag-ibig member, is pwede ka na agad mag-enroll at mag-invest sa MP2 Savings. Kaya sa ating mga kababayan dyan, baka meron kang kilala, no, na gusto nang magkaroon ng investment pero mababa lang ang kita, i-share mo sa kanya itong video na to para matutunan niya ang MP2 Savings. Sunod sa ating listahan is para to sa mga taong kumikita pero isa silang low risk investor or yung mga taong takot, no, takot sumugal or mag-invest sa mga negosyo or mga investment na pwedeng kumita ng malaki pero malaki rin yung risk na mawala yung pera nyo. Kaya kung low risk investor ka, para sa itong investment na to. Kasi Pag-ibig Savings po ito. Hawak po ito ng gobyerno. Ibig sabihin, secured po yung pera nyo kung magkano yung ilalagay nyong pera sa investment na ito is ganun din po yung makukuha nyo, no? Buo, wala pong bawas. At meron itong dagdag dahil sa interest or yung dividendo na ilalagay or ibibigay sa inyo ni Pag-ibig. Ang susunod ko pong babanggitin is pwedeng maging advantage sa paningin nyo at pwedeng maging disadvantage naman sa pag-iisip nyo. Kasi po, ang MP2 Savings ay isang discipline savings. At magiging advantage to kasi yung pera na inimpok nyo or yung nilagay nyo is hindi nyo pwedeng kunin basta-basta. Hindi katulad sa bangko, kapag naglagay ka ng pera at naisip mo na kunin, pwede mong i-withdraw. MP2 Savings, may disiplina ang pag-iipon mo. Na yung inipon mo is pwede mong makuha after 5 years. Opo, advantage na advantage ito para sa akin, lalo na sa mga ating mga kababayan na ayaw nang magtrabaho ng matagal, no? Pwede kang mag-ipon dito ng 5 taon at after 5 years, no, buong-buo mo makukuha yung naipon mo within 5 years at pwede mo na itong gamitin upang magsimula ng isang negosyo. Disadvantage naman siya in a way na hindi mo nga kagad pwedeng kunin yung pera na inipon mo. Kaya kung magkaroon ng emergency, hindi mo agad-agad na makukuha to use yung pera na inipon mo. Kaya kung kayo po, since this is investment, dapat ilagay nyo lang po
yung pera na hindi nyo pa kinakailangan sa ngayon at dapat may pera kayong nakatabi para doon sa mga emergency. Katulad ng may mga hospital or yung gagamitin sa pag-aaral ng anak nyo, huwag nyo pong ilagay sa investment na ito or kahit sa anumang investment. Dapat magtira po kayo to use in the future in case na magkaroon ng emergency. Isa pa sa pinakamalupit na advantage nito is isa tong investment na hindi komplikado. Hindi mo na kailangang mag-aral para maintindihan ito or tumagal sa industriya ng pag-i-invest para malaman mo kung paano ba tumatakbo itong investment na ito. Ito, example kung paano kumikita sa investment na ito. Let's go! Okay mga kautak, so for this video is meron tayong dalawang example or table. Ayan, yung annual payout of dividends at yung end of term payout of dividends. Kasi pag nag-register ka or nag-enroll for MP2 savings is may option ka kung kailan mo makukuha yung dividendo mo or yung interest or yung kikitain ng iyong investment. Ayan, so dito muna tayo kay annual payout. So simple lang naman ito. Ayan, so for example, 500 monthly yung hinuhulog mo. So for first year, times 12 mo yon, magiging 6,000. Ayan, 6,000. Yung first year total contribution mo. So ngayon, si Pag-ibig, lalagyan niya yan ng tubo or babayaran niya kanya dahil nag-invest ka. So dito sa ating example, 6% lang yung nilagay ko, no? Pero mas mataas ngayon dyan, yung dividendo rate ni Pag-ibig. Ngayon, so times lang naman yan, yung 6,000 times mo sa 6%, so ang magiging first or yung unang taon na interest ng iyong investment is 360 at pwede mo na yun agad makuha. After a year, no, consistent ka pa rin magulog ng 500 pesos monthly. So, after 12 months, so 6,000 ulit yun. So, yung 6,000 na hinulog mo sa second year, plus yung 6,000 na hinulog mo previous year is magto-total yon, no? So, 6,000 plus 6,000 is magiging 12,000 na. So, yung 12,000 ngayon, yun na yung papatungan ng interest ni Pag-ibig. So, napakaganda nito kasi hindi siya yung kung ilan lang yung hinulog mo annually, yun lang lagi yung papatungan niya. So, ang tawag dito is compound interest. Kung magkano yung balanse mo, no, annually, is yun yung papatungan ng interest. Hindi yung kung magkano lang yung hinulog mo this year, yun lang yung papatungan ng interest. Hindi po ganun. Ganito yung kagandahan kay Pag-ibig MP2. So, kung magkano yung magiging balanse mo per year, yun yung papatungan nila ng interest. Kaya kung makikita nyo dito, per year is mas mataas yung magiging dividendo ng investment nyo. Kasi tinototal niya yan as times goes by, no? Kaya, yung makukuha nyo after 5 years is buong-buo pa rin na 30,000. Ayan. And also, yung tinubo nito, no, nung annually, ayan, is 5,400. Pwede mo siyang kunin, no, may option kasing i-pay out yan, yung interest or dividendo. Or yung gagawin mo dito, ay interest mo na nakuha, is i-rehulog mo dun sa contribution mo para mas mataas yung maging monthly contribution mo at dumagdag siya sa total annual contribution mo. Punta naman tayo ngayon dito kay end of term payout. Ayan. Ito kasi, may option nga ba si Pag-ibig. Meron doon, pag nag-register tayo, pipiliin mo kung annually ba na mapipay out yung interest mo or yung dividendo or tuloy-tuloy after 5 years, no? Hindi mo siya maka-cash out annually yung interest mo. So dito, nilagay ko 500 pesos pa rin monthly yung contribution. So for the first year, ayan, so times 12 pa rin naman. So 6,000 yung iipon mo na contribution. Ngayon, yung interest, times lang dun sa total contribution mo, sa akin, 6%. So, 360 pa rin yung first year na interest mo or yung dividendo mo. Ngayon, yung 360 na to, hindi mo siya pwedeng kunin. So, maiiwan yan ngayon doon sa account mo. So, magiging total yan, no? Yung 6,000, tapos yung 360 pesos, ang magiging balance mo ngayon is 6,360. After a year, naghulog ka ulit ngayon ng 500 pesos monthly. Ayan. So, 500 pesos times 12 is 6,000 pa rin. Ayan, 6,000. Ngayon, yung 6,000 plus 6,360 na balance mo before is magto-total ngayon. So, ito na yung total niyan. So, ngayon, si Pag-ibig, ito na yung papatungan niya ng interest. So, 741 na yung makukuha mong interest for the second year. Ayan. So, kukunin ulit yung total ng contribution mo plus yung interest. So, ang magiging amount or balance na ng iyong MP2 savings is 13,101.60. O, di ba? Palaki ng palaki siya. At as goes by, no, kung patuloy ka pa rin naguhulog, kung makikita nyo, palaki na lang ng palaki yung makukuha mong interest annually. At kung makikita nyo, after 5 years, 500 per year ka o per month hinuhulog mo, ang makukuha mo after 5 years is 35,851.91, no? Dito sa interest na to, na example ko na 6%, di ba? 500 pesos monthly, hinuhulog mo, hindi mo ramdam na habang tumatagal after 5 years, meron ka na palang 35,000 pesos na pwede mong gamitin upang magsimula ng isang negosyo na gusto mo. Kaya yung sa mga kababayan natin dyan, no? Yung mga nagtatrabaho ngayon na hindi makapagtipon,
pwede mong umpisahan na mag-invest sa MP2 savings. At as times goes by, magbabago yung perception mo na maghulog ka ng maghulog, no? Kasi ito, 500 pesos yan. Ganito yung kinita, naging 35,000 siya. 500 pesos monthly, after 5 years, naging 35,000 siya. Paano? Kung ikaw is yung taong kumikita naman ng malaki, di ba? Tapos nilalagay mo lang sa bangko. Gaya nitong ating susunod na table na example, kung saan 5,000 yung monthly contribution niya sa MP2. Ayan, no? Ayan. So, kung 5,000 yung hinuhulog mo monthly sa MP2, yung 5 years is tutubo yung pera mo ng 54,000 pesos in total. O, di ba? Napakalaki. Kaysa yung 300,000 mo is ilagay mo sa bangko, no? Ilagay mo sa bangko, kakapiranggot lang yung perang kikitain yan. Hindi pa niyang kayang apunan yung inflation rate natin. And also, kapag pinili mo naman yung end of term payout, yung bulk mo makukuha, yung total na hinulog mo at yung interest, yung 5,000 monthly mo, ayan, is magiging 358,519.11 sa 6% ha. Paano kung mas malaki pa yung interest rate ni Pag-ibig? Di ba? At isa sa pinaka-solid na advantage netong investment na to, ito ay tax-free. Opo, kahit milyon-milyon yung kitain nyo sa investment na ito, ay hindi ito babawasan ng tax. Wow, sana all. At yung huli kong babanggitin is pwede rin maging advantage sa inyong paningin at pwede rin maging disadvantage sa inyong pag-iisip. Ang MP2 savings po is hindi fixed ang interest rate for dividends, no? Ibig sabihin po, kung ngayon is 7%, upon checking, 7%, ang interest rate na binibigay ni Pag-ibig para dun sa mga nag-invest for MP2, hindi ibig sabihin nun is annually, ganun po ang magiging interest rate. Advantage to in a way na pwede siyang tumaas ng tumaas. Ayan, kasi last year, ang pagkakatanda ko is 6 point something percent yung interest rate. Pero ngayon parang nag-announce si Pag-ibig na yung interest nila is tumaas to 7%. O di ba? Kung pataas ng pataas yung interest, talagang advantage ito. Disadvantage naman po siya kasi nga pwede siyang bumaba. Ayan. Pero huwag po kayong mag-alala kasi though bumaba ang interest rate ni Pag-ibig, yung nilagay nyong pera dyan is buo nyo pa rin makukuha. Apektado lang yung interest o yung kikitain ng pera nyo. At ayan ang mga advantages at disadvantages ng MP2 savings para sa akin. Nasa inyo na lang kung nainganyo ba kayo or hindi na mag-invest. Kung nainganyo kayo, punta na tayo sa part kung paano nga ba mag-enroll. Ganito lang kadaling mag-enroll sa MP2 savings. Una is open lang kayo ng browser sa inyong computer or cellphone. And then, search nyo lang tong pagibigfund.gov.ph. After that, may lalabas lang na verification na isa talaga kayong tunay na tao. At kapag nasa Pag-ibig Fund website na kayo is sa Home tab, hanapin nyo lang yung MP2 Savings Enrollment at i-click ito. Ngayon ay mapupunta na kayo ngayon sa MP2 Savings website. At sa kanang banda is makikita nyo yung MP2 Savings Enrollment. At merong mga data dito na kailangan nyong i-provide. Sa Pag-ibig mid number is ito yung Pag-ibig number nyo na nakarehistro sa Pag-ibig. Need nyo ding ilagay yung last name, first name, at yung date of birth nyo na nakarehistro kay Pag-ibig. At para sa date of birth, gayahin nyo lang ang format na nasa inyong mga screen. And after nyong mailagay lahat ng inyong info, lagay nyo lang din yung verification code and click nyo lang yung submit sa ilalim. After that is magpuproceed na kayo ngayon sa inyong Pag-ibig member information. Kaya na napakahalaga na dapat mga legit na data yung ilalagay nyo doon para mag-proceed kayo doon sa mismong account ninyo. At sa kanang banda neto is makikita nyo na yung MP2 Savings Enrollment or monthly contribution, 500 pesos yung pwedeng minimum na ilagay nyo dito. For prepared dividend payout is may dalawa tayong option, either annually or yung 5-year end term. Gaya ng sabi ko kanina is dapat mamili kayo kung ano ba yung talagang gusto nyo. Yung annually ba na natatanggap nyo yearly, no, yung dividend payout nyo. Or yung 5-year na yung after 5 years sa kanyo nang makukuha ng buo yung total contribution nyo kasama yung interest. Kailangan nyong magdesisyon ngayon kasi hindi na to pwedeng baguhin. Para naman sa mode of payment is pwede kayong mamili dito kung ano yung pinaka-convenient na paraan nyo ng pagbabayad ng investment sa MP2 savings. Pwedeng salary deduction or over the counter or yung isa na through any accredited Pag-ibig collection partner.
Pwede naman kayong mamili kahit ano dito kung hindi nyo pa alam kasi pwede naman either sa tatlong ito after kung paano nyo gagawin yung pagbabayad. Source of funds naman mga kautak is mamimili lang kayo kung saan manggagaling yung i-invest nyo na pera dito. Para sa akin kasi, employment income kasi yung main income ko is galing sa sahod ko. And after that mga kautak, kung ganyan na, pwede nyo nang click yung submit. After that mga kautak is lalabas na itong modified Pag-ibig 2 enrollment form nyo. Ayan, so make sure na i-download nyo ito at huwag kayong mag-alala, hindi nyo na to kailangang ipasa pa sa mga Pag-ibig offices. Matic or automatic po na kapag nag-enroll na kayo or nag-submit na kayo dito, is enroll na kayo sa MP2 savings. Tandaan nyo lang, yung MP2 savings number nyo na makikita doon sa kanan sa itaas netong form na ito. At pwede na kayong mag-umpisang mag-save sa MP2. At ngayong meron na tayong MP2 savings account, pwede na tayo ngayong magsimulang mag-invest. At for this video, turuan ko na rin kayo kung paano maghulog gamit lang ang GCash application. First, open nyo lang ang yung GCash application. Then, click nyo lang yung bills. And then, after that, click nyo yung government. Pag-click nyo doon sa government, is hanapin nyo ngayon yung Pag-ibig. Click nyo ngayon yung Pag-ibig, then lalabas na tong window para sa pay bills. Para sa amount, 500 pesos ang minimum na pwedeng ibayad. Para sa type naman, piliin lang ang Modified Pag-ibig 2 Savings. Sa account number, ilagay ang inyong MP2 Savings number. MP2 Savings number po hindi yung Pag-ibig number. For period covered from and to, ilagay lang yung period. Kung saan, for example, ngayon, January 2024, tapos to January 2025. So, 12 months yun. Ibig sabihin, yung 500 pesos na nilagay ko is hahatiin for 12 months. Optional naman tong email address kung gusto nyong ilagay or makareceive ng email notifying na nagbayad kayo sa Pag-ibig. After that, review nyo yung data nyo and then click nyo yung next. And note nga pala mga kautak, merong 5 pesos service fee ang GCash. Click nyo yung confirm and then boom! Easy! Pwede nyong i-download at i-save itong resibo. Note din mga kautak na yung payment mo is magre-reflect within 3 business days. At ganun lang kadali mag-process through GCash. At yun! Ganun lang kadali. Sa buwan-buwan na paghuhulog mo, maliit man yan o malaki, is sa loob ng 5 taon is makakaipon ka ng malaking halaga na pwede mong gamitin sa future mo. Tulad ng negosyo. Pwede mo itong gawing negosyo kung gusto mo nang uminto sa pagtatrabaho. Pondo. Pondo para sa mga gusto mong gawin. Tulad ng mag-aral ka ulit o yung pondo na gagamitin mo pag-travel kung saan man gusto mong pumunta. At ito pang pinakamalupit. After 5 years, nakuha mo na ngayon yung pinaghirapan mong inipon na may tubo at yung binigay mo na investment. At pwede mo itong ilagay ulit sa MP2 savings para kumita ulit ng interest. So after 5 years, laking-laki na lalo neto. Lalo na kung after 5 years, hindi mo pa naman kinakailangan yung pera. At yun mga kautak, yun po ang MP2 savings. Comment nyo kung ano yung thought nyo dito sa MP2 savings investment. At huwag nyo pong kakalimutan na i-share ito. Kasi marami pang taong hindi nakakaalam tungkol sa MP2 savings. Tulungan natin silang makaipon for their future. Para lahat tayo is may pagkakataon namang makaahon at magawa yung mga gusto natin in the future. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.